Epifanio de los Santos o EDSA ay ang pangunahing lansangan sa Kalakhang, Maynila sa Pilipinas. Ang dating tawag dito ay Highway 54. Ito ay may kahabaan na 64 kilometro sa kanyang orihinal na haba. Isang mahalagang daluyan pang transportasyon ang EDSA sa pagitan ng hilaga at timog na bahagi ng kalungsuran. Ang EDSA ay nagsisimula sa monumento ni Andres Bonifacio sa Caloocan at nagtatapos malapit sa SM Mall of Asia. Maraming mga taong nakilahok dito, mga sibilyan, militar at mga alagad ng simbahan tulad ni Jaime Cardinal Sin. Nagdulot ito ng pagbagsak sa pamalaang diktatorial ni Pangulong Marcos at ang paghalili ni Corazon Aquino sa posisyong nilisa ni Marcos. Ano ang EDSA Revolution? Ang EDSA Revolution ay ang ginawang pakikipaglaban ng mga Pilipino laban sa pamahalang diktador ni Marcos. Ano ang epekto ng EDSA Revolution? Naging demokratiko ang Pilipinas. Anong pwede natin matutunan sa EDSA Revolution? Pwede natin matutunan nun ay hindi lahat ng pakikipaglaban ay dapat igaan sa malugang paraan. Ano pwede natin maihandog sa Pilipinas? Ang pwede maihandog ang pagiging isang responsabling mamamayan dahil binigyan tayo ng karapatan na maging malaya. Meron bang dapat ipagdiwang ngayong ika-25 na anniversary ng EDSA Revolution? Meron. Ang tagumpay na nakamit ng mga Pilipino noong EDSA Revolution para maging malaya tayo. May pinagbago nga ba ang Pilipinas mula nang maganap ang EDSA Revolution? Oo. Naging malaya na ang bawat Pilipino na ipahayag ang sarili nilang opinion. Nagkaroon na ng freedom of speech. Basta nang nagaganap sa aming bayan, magkasama ng mahirap at mayaman, kapit bisig, madre, pari at sundalo. Naging langit itong bahagi ng mundo. Huwag muling payagang umiral ang dilim. Tinig ng bawat tao'y bigyan ng pansin. Magkakapatid lahat sa Panginoon, ito'y laging ating tatandaan. Ang mga Pilipino sa mundo, mapayapa para ang pagpapahal. Ano po ba pagkakaalam niyo po sa EDSA Revolution? Ayun, ang pagkakaalam ko doon, hindi naman siya revolusyon na kagaya ng kay Andres Bonifacio. Kasi yung mga tao nanawagan sila Ramos, si Cardinal Sin, na nalaman kasi nila na magkataon ng mag-resolution ni Election ni Torre at ni Marcos. Kaya ang ginawa ng mga nanawagan nila, yun, nagkaipon-ipon ng mga tao doon sa EDSA, kaya rin hindi naman nag-report, kundi na mga prayers, may mga pari, mga madre,
Mga tao nag-ipon-ipon na para nagkaisa sila na pupunta doon. Parang nagkaroon ng, iba ko ba bakit parang ang laki-laki ng naging ano na nagkaisa ang mga tao na hindi naman, parang kayo nila sa paan nila na pumunta doon, nag-ipon-ipon. Yun. Pagkayari noon, nilipat na si Marcos sa sa Hawaii. Tapos naiupo na si Cory sa pagka-president. Ganun, yun ang pagkakaano ko, hindi sa revolutionary revolt na ang mga arms, mga amilet, gano'n, mga tangke, kataktak, mga Pilipino, binibigyan nila ng mga flowers, kain, walang mga baril-baril, walang labanan. Peaceful. Sa tingin niyo po ba may pinagbago po yung Pilipinas simula nung maganap ang EDSA Revolution? Ano naman? Kasi nawala yung dictatorship. Dati kasi martial law ng panahon ni Marcos, diba? Walang freedom of noon, walang freedom of speech, freedom of religion, gano'n. Nung naging gano'n na siguro na naging open na ng mga tao, tapos nagsasabi na nila kung sila sabihin, gano'n. Thank you po. Thank you po. Ko papayag na muling mabawi ating kalayaan kay tagal na nating mitid. Di na papayagang mabawi muli. Magkakapit-pising